una sa lahat. Nagising mula sa pagkakaidlip ang kaherang niya sa isang motel nang may pumasok na 2 hold-upper. Libo-libong pisong kita ng motel ang natangay nila. Tinangkang lumaban ng CQ at nakipambuno sa mga hold-upper. Ano kaya ang mga sumunod na tagpo? Yan ang dapat niyong abangan. Pilipinas sa 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. May fixer sa korte. Mga miyembro ng hudikatura na ng impluwensya umano sa kaso ng missing Sabongeros, iimbestigahan ng Korte Suprema. Mensahe kay Duterte, Malacanang hindi nababahala sa sinabi ni Elizabeth Zimmerman na butot balat na si dating Pangulong Digong. Ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise. At business as usual, mga vendor pinayagang magbalik Quiapo pero may kondisyon. Iimbestigahan ng Korte Suprema ang umano'y mga fixer sa korte na gustong impluwensyahan ang kaso ng missing Sabongeros. Live mula sa Korte Suprema sa Maynila, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano ba ang sabi ng Korte Suprema tungkol dito? Gigi, seseryosohin daw ng Korte Suprema ang impormasyon na natanggap nila mula sa Department of Justice na meron umanong ilang miyembro ng hudikatura na may impluwensya sa hukom kaugnay ng mga kaso ng mga nawawalang Sabongero. Ayon sa tagapagsalita ng Korte Suprema na si Attorney Camille Ting, magsasagawa sila ng sariling investigasyon at masusing pagsisiyasat sa lahat ng mga report na natatanggap nila, lalo't patakaran daw ng SC na tumanggap at aksyonan ang mga report na may kinalaman sa katiwalian, kabilang dyan yung mga report na galing mismo sa DOJ. Matataanda ang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na iniimbestigahan na ng SC ang isang judge at ilang miyembro ng hudikatura dahil nga si impluwensya sa mga kaso ng mga nawawalang Sabongero. At Camille, pinangalanan ba itong mga miyembro ng hudikatura na iniimbestigahan? Gigi, wala pang binabanggit ng mga pangalan ang Korte Suprema pero pagtitiyak nila kung kinakailangan ay gagawin nila ang kaukulang aksyon base sa alituntunin. Anong update sa paghanap sa bangkay ng mga Sabongero? Gigi, handa na raw ang Philippine Navy sa gagawing technical dive para nga sa paghahanap sa mga bangkay ng mga nawawalang Sabongero na itinapon umano sa Taal Lake. Hinihintay na lamang daw nila yung formal request mula sa DOJ pero may 3 teams na raw sila na naka-standby. Aminado ang Navy sa mga balakid sa diving operations sa Volcanic Lake. Kabilang nga dyan yung masamang panahon at malabong tubig. Kaya last option daw sa ngayon yung pagpapadala ng divers. Uunahin daw muna nila yung pagde-deploy ng submersible drones na may kakayahan na sumisid ng 200 metro sa lawa. Nasa 170 meters ang pinakamalalim na bahagi ng Taal Lake. Pakinggan natin ang pahayag ng tagapagsalita ng Philippine Navy. Before sending the diver, we could send underwater drones to check on the safety. How deep the water is it murky, ano ma-encounter nga sa ilalim. The moment we find that what we have to recover, whether it's an object or a cadaver, we could attach the connecting points to them and lift them up without sending any diver. At kahapon sinabi ni Secretary Remulla na may natukoy na silang palaisdaan sa Taal Lake na pwedeng suriin. May detalye na bang binigay ang DOJ tungkol dito? Gigi, ayon kay Justice Secretary Remulla, tukoy na nila yung may-ari nga nitong sinasabing palaisdaan na isang araw subcontractor. At sa kanyang palaisdaan daw talaga dinadala yung mga tao o yung mga Sabongero na target nga daw patayin. Giit ni Remulla, maituturing nga na corporate killing ang sistema sa pagkawala ng mga Sabongero. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Remulla. Grabe to. It's a very ghastly scene that we can imagine. That some people are being targeted for execution and they're being turned over to some people. May mga kanya-kanyang kontrata. These are contractors who did it. Yan pong ulat ni Camille Samonte live mula sa Maynila.
Sinagot ng palasyong pahayag ng pamilya Duterte na butot balat na ang dating Pangulo sa kulungan sa ICC. Hirit ni Palace Press Officer Claire Castro, baka kulang lang sa exercise ang dating Pangulo. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Halili. Maricel, ano pang sinabi ng Malacanang tungkol dito? Jiggy, para sa Malacanang, hindi cause of concern yung sinasabing pahayag ni Elizabeth Zimmerman na butot balat na nga itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mismo si Elizabeth Zimmerman at si Vice President Sara Duterte naman ay nagsabi na bagamat pumapayat ang dating Pangulo ay nasa maayos na kalusugan naman ito. Sila na nga rin daw mismo ang nagkwento na ito naman daw si FPRRD pa ang mismong nagsabi sa kanyang pamilya na umuwi na kayo dahil okay lang naman daw siya. Sabi pa nga ni Yuse Castro, mas okay pa daw si FPRRD na naroroon sa dahig dahil natututukan din naman ang kanyang kalusugan. Narito ang pahayag ni Yuse Castro. Sa ngayon po, dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang Pangulo, ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise. At Maricel, may sagot ba Malacanang sa plano ng Duterte Camp na bigyan ng Senate Committee Report ang ICC para patunayang may halong politika umano ang ginawa ng administrasyon sa dating Pangulo? Nako, Gigi, ang sabi dyan ni Undersecretary Claire Castro, he should do better than that. Yan yung in-address niya doon sa legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Kaufman. Ang sabi ni Yuse Castro, dapat daw nagko-concentrate ngayon o nakafocus ngayon ang legal counsel ni FPRRD doon sa kanilang depensa tungkol doon sa mga akusasyon laban sa dating Pangulo, yung involvement niya doon sa alleged killings na may kinalaman doon sa war on drugs. Bukod dito, binigyang diin din ni Yuse Castro na dapat alalahanin ng kampo ni Duterte na ang file o yung kaso na isinampa laban kay FPRRD ay nangyaring pa noong 2017 or way before umupo sa Malacanang si Pangulong Bongbong Marcos. Sagot yan ni Yuse Castro doon sa naging pahayag na mukhang lumalabas na political maneuvering lamang ang nangyari. Narito ang pahayag ni Yuse Castro. Yes, for the fees, he has allegedly been demanding from his client, former President Rodrigo Duterte. He should do better than that. He should concentrate on his defenses. He should concentrate on the allegations and admissions of the former president of his killings and that he ordered the killings of some people in relation to war on drugs. At kaugnay naman sa impeachment case ni VP Sara, sa pananaw ng Malacanang, dapat bang mag-inhibit ng mga senador na nagpapakita ng kanilang posisyon sa kaso? Tingin ng Malacanang dito, Gigi, hindi dapat mag-inhibit yung mga senador. Pero dapat ipakita nila sa taong bayan na maayos yung kanilang aksyon. Ang sabi nga ni Undersecretary Claire Castro para doon sa senador na nagsabi na parang witch hunt etong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, bakit naman daw matatawag na witch hunt? Hindi pa nga nagsisimula yung trial. Para daw sinabi agad na hindi guilty yung akusado, na hindi pa man din nakikita yung inilalatag na ebidensya. So mas maigi raw sana na sundin na lang din yung sinasabi ng Senate President Chis Escudero na iwasan muna yung pagbibigay ng komento tungkol dito sa usapin at hintayin kung ano yung mangyayari doon sa mismong trial. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Unang-una, witch hunt ang sinasabi nila tungkol sa impeachment trial ni hindi pa nga po nakakapag-start ng trial. So parang isang judge na nagsabing hindi na siya guilty habang hindi pa dinidinig ang anumang ebidensya. Yan pong ulat ni Maricel Halili live mula sa TV5 Media Center. Pumalag ang ilang kongresista sa pagtawag na witch hunt ni Senator Mig Zubiri sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong sinabi ng mga kongresista sa payag ni Zubiri? Yes,
very unbecoming daw para sa isang senator judge, gaya ni Senator Mig Zubiri, na tawaging witch hunt ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Yan nga yung sinabi ng isa sa mga House prosecutor na si Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor. Dapat daw ay marinig at makita muna ng mga senator judges ang mga ebidensya laban kay VP Sara bago magsalita. Dagdag pa nga ni Defensor ay nasa 215 na mga kongresista yung pumirma doon sa impeachment complaint na pawang mga kumakatawan sa mga Pilipino. Ayon pa nga kay Defensor ay hindi witch hunt ang impeachment kundi isang constitutional process. Samantala tinawag naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na insulto sa Kamara. Gayun din doon sa iba pang mga naghain ng impeachment complaint itong mga sinabi ni Zubiri. Pakinggan natin itong pahayag ni De Lima at ng iba pang kongresista. Makikita natin na seryoso talaga yung mga grounds, may mga batayan, yung mga complaints na yon. And then they will accuse us of a witch hunt. That's so unfair. Pwede yung siguro dun sa mga ginawa nila sa akin, the past administration, kinasuhan ako na mga trumped up bogus charges. Yun ang ibig sabihin ng witch hunt, which is far from the very characteristics of this impeachment trials. Ang nangyayari sa impeachment, walang witch hunt na nangyayari. In fact, ang nangyayari ay gusto natin makuha yung wicked witch of the South. At Marian, sa pananaw ng mga congressman, ano sa tingin nila ang epekto nitong mga pahayag naman ng senator judges sa impeachment proceedings? Yes, Jiggy, hindi nga raw mabuti itong epekto nga ng mga ganitong pahayag tungkol sa impeachment dahil posibleng mabago o maapektuhan yung pananaw ng publiko dun sa magiging takbo ng impeachment trial. Kaya pahayag nga ni Defensor, sana raw hindi na ito maulit at limitahan ng mga senator judges yung kanilang pagsasalita tungkol sa impeachment trial. Narito yung pahayag ni Prosecutor Defensor. It's telegraphing how they want the case to be decided early on, even before the evidence is presented. Every Filipino should watch this impeachment, bantayan natin ito, kasi para ito sa taong bayan. Sa batasang pambansa, plano ng ilang pribadong ospital na wag munang tumanggap ng mga guarantee letter. Ang guarantee letter ay karaniwang mula sa mga opisyal o ahensya ng gobyerno na gustong bayaran ng bill ng mahihirap na pasyente. Ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines o PHAP, 39 na ospital sa Batangas ang hindi pa nababayaran ng DOH. Umabot na raw sa 480 million pesos ang utang, kaya natatakot sila maapektuhan na ang kanilang operasyon. Kasi kaya po medyo nag-worry na po yung mga hospitals kasi 2 months ago, sinabi na po namin na itong kakulangan na yan. And then medyo nagbayad po sila ng pakoti-konti and then continuous naman po ang pasok ng GLs. Yung iba pong payables nila na dapat last year pa po yung iba . Ayon naman sa DOH, tuloy-tuloy naman ang pagbabayad sa mga ospital. Mas mainam daw na timbangin ng mga pribadong ospital ang kakayahan ng mga pasyente na magbayad. Pwede naman daw i-admit sa ward o di kaya i-refer sa mga pampublikong ospital ang mahirap na pasyente. Susunod, mga vendor sa Quiapo nagbalikan na matapos ang clearing operations. At jeep muntik mahulog sa bangin. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Pinayagan ng bumalik sa Quiapo ang mga vendor na pinaalis sa clearing operations noong 1 linggo. Pero may mga kondisyon. Nangunguna sa balita si One News mobile journalist Meremon Reyes. Meremon, kumusta ang mga nagbabalik na vendor? Jiggy, business as usual na ang ganap ng mga vendor dito sa paligid ng Quiapo, Maynila. Naibalik na kasi sila sa kanilang mga pwesto matapos ang clearing operations noong 1 linggo.
Para masigurong hindi na mauulit ang masikip at magulong pagtitinda sa paligid ng Quiapo, mayroon na mga rumorondang pulis na nagpapaalala sa mga nagtitinda na huwag nang lumagpas sa mga itinalagang pwesto sa kanila. Sang-ayon naman ang mga vendor sa patakaran, narito ang kanilang pahayag. Sarap na sa pakiramdam dahil mabubusog na naman kami, makakain na naman ng tama. Okay lang yan para yung customer nakakalakad na maayos. Hindi ba yan, dalawa? Pero ma'am, ba't kayo umabot dito ng chicharon niyo? Sa kanila, nakikigaya lang ako eh. Pero ngayon po, mas okay na ma'am ito. Mabili pa ako ngayon dito ng tabang. Gusto yung tinda ko kanina, gano'n o. Malaking ginhawa raw para sa kanila rito. Rito, at rito ang kanilang pagbabalik pwesto. Pero ang tanong, sino-sino na nga ba ang mga kumambak? Kami! 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 Pero teka, hindi pa pala lahat ng vendor ay nakabalik na. Unang ibinalik ang mga may pwesto na may binabayarang permit to operate sa harap at gilid ng simbahan ng Quiapo, pati na rin sa mga side street na may permiso ng munisipyo. Kaya naman sa ngayon, naghihintay pa rin kung saan papwesto ang mga minsay nag-trending na mga vendor sa kahabaan ng Carriedo. Pero anila, it will be worth the wait. Bukod sa pagsasaayos sa mga vendor, tuloy-tuloy rin daw ang pag-aasikaso sa mga sirang kalsada ayon sa Department of Engineering and Public Works ng Maynila. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Meremon Reyes mula sa Maynila. Binay versus Binay na naman sa Makati. Ang pinagtatalo ng issue umano'y midnight deal sa Makati Subway Project. Nangunguna sa balita si Gary De Leon. Gary, ano ba itong sinasabing midnight deal na ito? Jiggy, inalmahan nga ni dating Mayor Abby Binay ang nais gawin ni Mayor Nancy Binay pagdating sa settlement agreement sa Makati Subway. At Jiggy, dito nga sa aking likuran, mapapansin ninyo, ito yung pinaka-subway na unang ginagawa dito sa Makati. Mapapansin nyo, halos hindi na mabasa yung mga tarpaulin at higit sa lahat, kinakalawang na yung mga bakal at mistulang abandonado na rin yung lugar. Marso ngayong taon nang i-terminate ng developer ng subway na Philippine Infradev Holdings Incorporated ang naturang proyekto. Hindi na raw kasi feasible, nakikita pa sila sa proyekto matapos magdesisyon ng Korte Suprema na ibigay sa Taguig City ang 10 Embo barangay na daraanan at tatayuan ng istasyon ng subway. Nagdesisyon ng developer na ibigay sa Makati City ang proyekto at bayaran na lang sila ng 8.96 billion pesos. Isinampan nila ang settlement agreement sa Singapore International Tribunal Center. Nitong Hunyo, inaprubahan ng konseho ang pagbabayad sa proyekto na inaprubahan din ni Abby Binay. Sa kasunduan, pumayag ang Makati City na magbayad sa Infradev ng 8.96 billion pesos sa loob ng 70 araw. Magbabayad din ng interes kada buwan kapag hindi na kompleto ang bayad sa itinakdang petsa. Nang maupong mayor, gustong ipahinto ni Mayor Nancy Binay ang settlement. Tinawag niya itong midnight deal dahil tila minadali umano ito. Kailangan daw itong pag-aralang muli. Definitely, sinabi na ni Mayora, may midnight. No? Kasi kita mo naman ilang parang fast break. Hindi sinasabi sa amin. Nakita niyo naman mga dates eh. Sa amin lang, nagtaka lang kami bakit minadali, bakit tinago. Dagdag pa ni Mayor Nancy, hindi raw kayang bayaran ng Makati City ang sinisingil ng Infradev na 8.96 billion pesos dahil mas malaki pa raw ito sa taunang budget ng lungsod. Sagot naman ng company dating Mayor Abby Binay, kayang bayaran ng lungsod ang sinisingil ng Infradev. Dapat sumunod na lang ang Makati LGU sa kasunduan dahil tataas ang mga bayarin dahil sa penalty na posibleng umabot sa 11 billion pesos. Itinanggi rin niyang isa itong midnight deal at hindi raw siya nakinabang sa proyekto. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gary De Leon mula sa Makati. Pinatatawag ng DFA si Chinese Ambassador Wang Xilian para questionin ang pagban ng China kay dating Senador Francis Tolentino. Ay sa DFA, bagamat karapatan ng China na magpataw ng parusa, kawalan pa rin daw ito na respeto. Nagugat ang ban kay Tolentino dahil sa matatapang niyang payag sa mga isyong may kinalaman sa China. Pinagbawala si Tolentino na pumasok hindi lang sa mainland China, kundi pati sa Hong Kong at Macau. Paalala ng DFA sa China, may freedom of expression sa Pilipinas bilang isang demokratikong bansa. Susunod, pang-hold up sa isang motel sa pool sa CCTV. At pambansa kamao Manny Pacquiao, todo ensayo para sa nalalapit niyang laban. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. May ipinuslit na naman mga produkto sa bansa galing China. Aabot sa 100 milyong piso ang halaga. Nangunguna sa balita si JC Cosico.
JC, ano-ano itong mga smuggled na produkto? Jiggy, kahon-kahon na frozen na mga isda, carrots at sibuyas ang tumambad sa mga tauhan ng DA at ng Bureau of Customs nang buksan ang 10 containers dito sa Port of Subic kaninang umaga. Nasa 100 milyong piso po ang halaga niya na galing pong China at dumating sa bansa noong isang buwan. Ayon po sa BOC, dineclare ito bilang chicken karage at chicken lollipop pero nang buksan ay iba pala ang laman. Bahagi po itong mga ininspeksyong shipment ng kabuuang 31 containers na under custody pa rin ng BOC dahil walang consignee o walang kinatawan ng DA sa mga cold storage warehouses. Ayon po sa ahensya ay susuriin itong mga items na ito at kung fit for consumption ay posibleng ipamahagi. Maharap po sa reklamong paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act yung 2 kumpanya na sangkot sa pagpuslit ng mga shipments na ito at sila rin po ay isasama doon sa listahan ng 18 kumpanya na blacklisted ng DA dahil sa illegal smuggling ng agri-products. Narito po ang pakayag ng BOC at ng DA. Pati yung broker na mga ito, hahabulin namin, isasama namin. Imposible hindi alam ng broker to But ang pinaka-culpable dyan is the president of each of those companies. Yung kanilang accreditation, yung nagparating, mapuputol na yon dahil sa misdeclaration. Galing China rin po yung milyong pisong halaga ng smuggled na frozen mackerel at mga sibuyas na nasabat po sa Port of Manila kamakailan. Dahil po dito maghihigpit ang mga otoridad sa entry ng mga shipments mula po sa China. Jiggy, may tuturing daw na national security matter itong smuggling ng agri-products. Bukod kasi sa epekto nito sa ekonomiya ay idagdag pa yung posibleng banta po nito sa kalusugan dahil doon sa biohazard na posibleng makuha doon sa mga smuggled at misdeclared items. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po ang ulat ni JC Cosico mula sa Port of Subic. Para sa nangungunang balita sa sports, makakasama ulit natin si Jackie Acuña ng Signal HD Spikers. Jackie. Thank you, Jiggy. Ipinasilip ni pambansang kamao Manny Pacquiao ang training niya para sa nalalapit na laban kay American boxer Mario Barrios. Wala pa ring kupas ang bilis ni Pacman. Ipinakita niya yan sa pagsuntok sa mitts, punching bag at speedball. Isa yan sa magiging bentahe ni Pacquiao sa pagsubok na makuha ang WBC Welterweight Championship mula kay Barrios. Buong bayan, todo suporta sa ating pambansang kamao. Lahat tayo sama-sama sa laban ni Pacman. Mapapanood ang Free TV ang bakbakang Pacquiao-Barrios sa July 20, Linggo, dito sa Pilipinas. 10 a.m. yan sa RPTV at One Sports at 2:15 p.m. naman dito sa TV5. Yan ang nangungunang balita sa sports. Ako po si Jackie Acuña. Narito mabilis sa pasada sa iba pang balita. Muntik mahulog sa bangin ang isang jeep na may 6 na pasahero sa Dasmariñas, Cavite. Hindi tuluyang nalaglag ang jeep dahil sa harang na ginagawang tulay. Ayon sa mga otoridad, pauwi galing inuman ng mga sakay nito nang tumama ang gulong nila sa gutter, dahilan para mawala ng kontrol ang driver. Isinugod sa ospital ang 6 na sakay ng jeep. Sa pool sa CCTV, ang pang-hold up ng 2 lalaki sa isang motel sa Zamboanga City. Naabutan pa ng gwardya ang pagnanakaw pero agad nang atakas ang mga suspect. Aabot sa 22,000 pesos cash ang tinangay nila. Patuloy na iniimbestigahan ng insidente. Kalaboso naman ang isang senior citizen na namaril ng kaalitan niyang driver sa Tanay Rizal. Base sa investigasyon, git-gitan sa kalsada ang ugat ng pamamaril. 2 ang sugatan sa insidente. 2 na ang kumpirmadong patay sa pagsabog sa isang paggawaan ng bala at baril sa Marikina City. Base sa inisyal na investigasyon, nagugat ang pagsabog sa lumiyab na primer na ginagamit sa paggawa ng bala. Sasagutin ng kumpanya lahat ng gastos ng mga naapektuhan ng pagsabog. Gary De Leon, News 5. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat.